Sa panahon ngayon, milyong-milyong kabataan ang tumitingala sa mga Instagram model at influencer dahil sa kanilang pera, kasikatan, kagandahan o kombinasyon ng lahat ng ito. Pero sa kasamaang palad, hindi lahat ng taong hinahangaan online ay ehemplo ng kabutihan. At ang kasong tatalakayin natin ngayon ang pinakamalinaw na patunay dito. Ito ang kwento ng isang 21 taong gulang na Moldovan Instagram influencer, pero ang hindi nakikita ng kanyang libo-libong followers ay ang madilim na pagkataong nakatago sa likod ng kamera. Ano ang nakakakilabot na krimen na ginawa niya sa kanyang sariling ina? Paano niya ito nagawa at ano ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang kahindik-hindik na krimen? Yan ang ating hihimay-himayin sa kasong tatalakayin natin ngayon. At bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Si Anna Lejkovic ay ipinanganak noong 1989 sa mga magulang na sobrang yaman at kilala sa pagbibigay ng lahat ng kanyang gustuhin. Malapit na malapit siya sa kanyang ina na si Praskiova at halos lahat ay magkasama nilang ginagawa. Ang kanyang ama naman ay isang matagumpay na negosyante na minsan pang tumakbo bilang gobernador. Naghiwalay rin ang kanyang mga magulang kalaunan pero patuloy pa rin itong sinusuportahan ng kanyang ama at ang mag-ina sa marangya nilang pamumuhay. Malaki ang pangarap ni Anna. Nag-aaral siya para maging medic at balang araw ay maging doktor. Pero bago pa man iyon, sumikat na siya bilang isang Instagram influencer. May mahigit 10,000 followers siya at madalas mag-post ng mga mapang-akit na larawan tulad ng isang kuha kung saan nakapost siya sa tabi ng pool. Napakaganda ni Anna at alam niyang gamiting advantage ang kanyang itsura. Nabubuhay siya sa pangarap niyang lifestyle at nabibili nito ang kahit na anong gustuhin niya. Kilala rin siya ng kanyang mga professor bilang isang masipag at mahusay na estudyante. Sa mga panahong ito ay mukha talaga siyang may magandang kinabukasan. Ngunit sa likod ng gantong pamumuhay ni Anna at sa kanyang kinang sa Instagram, tahimik na nagtratrabaho ang kanyang ina na si Praskiova sa Germany. Naglilingkod ito ng mahabang oras at nagpapakahirap ng trabaho para pinansyal na masuportahan ang kanyang anak. Nag-aalala ang kanyang ina na maaaring mag-iwan ng emosyonal na sugat sa kanyang anak ang paglaki ng walang ama kaya hindi siya nag-atubiling gumastos sa kanya ng malaki. Dahil sa suporta nito, namuhay si Anna ng mas komportable kaysa sa karamihan ng kanyang mga kaedad. Sa tuwing nakikita ng kanyang ina ang Instagram ng kanyang anak, nakakaramdam ito ng matinding kapanatagan. Ang mga stylish na damit, ngiting selfies at tila kasiyahang ipinapakita ni Anna ay nagpapaniwala sa kanya na masaya at ganap ang buhay ng kanyang anak. Marahil mas maganda pa kesa sa naranasan niya mismo. Pero hindi niya alam ang tunay na nangyayari sa likod ng mga perpektong kuhang ito sa kanyang Instagram. Sa katotohanan ay mula nang lumipat ang kanyang ina sa Germany at magsimula siyang mabuhay ng mag-isa, ganap na naging kontrolado ni Anna ang kanyang buhay at ang kalayaang iyon ay mabilis na nauwi sa kapabayaan. Madalas siyang mag-host ng mga party na may labis na pag-inom ng alak kasama ang mga kaibigan niya sa kanyang bahay at nang hindi na ito natutuwa sa alkohol, ito ay nagsimulang gumamit ng droga. Hindi naman nagtagal, naging bahagi na ng kanyang araw-araw ang magdamag na party at walang pinipiling pakikipagtalik. 3 taon na ang lumipas mula nang umalis ang kanyang ina patungong Germany at isang araw ay tumawag ang isa sa kamag-anak nila at ipinaalam sa ina ni Anna ang sitwasyon ng kanyang anak at kailangan na nitong makabalik sa Moldova.
Nang matanggap ni Preskova ang tawag, wala siyang kaalam-alam kung gaano na pala kalala ang naging buhay ng kanyang anak. Agad-agad, walang kahit isang sandali ng pag-aalinlangan, nag-isip siya ng isang bagay lamang bago pumunta sa Moldova. Kailangang madala niya si Anna pabalik sa Germany at mailagay niya ito sa rehab sa lalong madaling panahon. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga profesional na kakilala sa larangan ng medisina para hanapin ang pinakamahusay na sentro ng paggamot. Sumunod ay kailangan niyang kumbinsihin ang kanyang anak na sumama sa kanya. Pagbalik niya sa Moldova, nadatnan niyang tahimik ang bahay at gamit ang dala niyang susi ay binuksan niya ang pintuan. Sa pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng makapal na usok ng marijuana na halos nagpahirap sa kanyang paghinga. Magulo din ang lugar, kumalat ang mga damit sa sahig, may mga bote ng alak sa lahat ng sulok at may mabahong amoy na halos nakakaalipusta. Sa sofa ay nakita niyang nakahiga doon si Anna, tila walang malay at lubos na pagod ito. Sa coffee table sa kanyang harap, may kalahating bote ng alak at bakas ng puting pulbos na hindi pa nalilinis. Dumiretso si Preskova, lumuhod sa tabi ng anak at hinawakan siya sa balikat. Dahan-dahan ngunit matatag na sinubukan niya itong gisingin. Nakakabahala ang reaksyon ni Anna. Halos hindi niya binuksan ang kanyang mga mata sa kabila ng paulit-ulit na pagtangkang gisingin siya ng kanyang ina. Halatang lasing na lasing ito at tila minumukhaan pa ang presensya ng kanyang ina. Nang subukan naman niyang tumayo, muntik pa itong bumagsak. Nang makita ng kanyang ina ang maputlang mukha, marupok na katawan at kung gaano nakalala ang kalusugan ng kanyang anak, hinawakan niya si Anna sa balikat at malumanay niya itong kinausap. Ipinaliwanag niya na kung ipagpapatuloy pa ni Anna ang pamumuhay sa ganitong paraan, hindi tatagal ang kanyang katawan. Sinabi rin niya dito na nakahanap daw siya ng isang high-tier rehab center at buong puso niyang hinihiling na sumama sa kanyang anak. Ngunit ang sumunod na nangyari ay lubos na yumanig sa puso ni Preskova. Sa halip na humupa, sumabog si Anna sa galit. Sumigaw siya na hindi niya kailangan ng tulong ng kanyang ina, itinulak niya ito at nagsimulang gumalaw ng walang kontrol sa gitna ng kanyang panik. Siya ay naging emosyonal, umiyak ng malakas at isinisisi sa kanyang ina ang lahat ng nangyari sa kanya. Habang lumalala ang kanyang emosyon, paulit-ulit niyang binabanggit na matagal na siyang inabandona ng kanyang ina at bakit daw ngayon ay bigla nitong sinusubukang kontrolin ang kanyang buhay. Lalong tumindi ang kanyang meltdown at sa biglaang pagsabog ng kanyang galit, tumayo siya at tumakbo papunta sa kusina. Walang pag-aalinlangang hinila niya ang isang drawer, kinuha ang isang kutsilyo at bumalik na parang determinadong saktan ang kanyang sariling ina. Si Preskova na sumusunod sa kanyang likod ay hindi na nakapaghanda sa pag-atake ng kanyang anak at dumagok nga ang unang saksak sa kanyang katawan, sumunod ang isa pa at sunod-sunod na pinagsusuntok siya ng kanyang anak. Mabilis kumalat ang dugo sa sahig pero hindi pa rin tumigil si Anna sa pagsaksak sa kanyang ina. Pumatong pa ito sa katawan ng kanyang ina at nagsimulang saksakin ito sa tiyan. Nagawa pang sumigaw ni Preskova sa sakit, ngunit tila walang naririnig si Anna at itinuloy pa rin ang pag-atake. Sa isang parang surgical na eksaktong galaw, sinaksak niya ng malalim ang kanyang ina sa dibdib at ipinasok niya ang kanyang buong kamay sa loob. Bilang isang medical student, alam niya eksakto kung nasaan ang puso at dinukot niya ito mula sa loob ng katawan ni Preskova. Kasunod nito ay tinanggal niya ang baga at iba pang internal organs ng kanyang ina at hinati-hati sa maliliit na piraso gamit ang parehong kutsilyong ginamit nito. Nang napuno na ang paligid ng mga pinagputol-putol na laman, mahinahon na inipon ni Anna ang mga bahagi at itinapon sa basurahan na parabang nagtatapon lamang siya ng tira-tirang pagkain.
Pagkatapos ng krimen, pumasok siya sa banyo, hinugasan ang dugo sa kanyang balat at sa loob ng 5 minuto, nakaupo na siya sa kanyang vanity, humuhuni ng malumanay at naglalagay ng lipstick sa kanyang mga labi na parang walang nangyari. Kaagad pagkatapos, lumabas siya ng apartment upang makipagkita sa kanyang boyfriend at kumilos na parang normal lang ang lahat. Nag-enjoy sila ng champagne, nag-dinner at masayang nag-usap sa kanilang date. Ngunit sa gitna ng isang casual na pag-uusap, tahimik na sinabi ni Ana na pinatay niya ang kanyang ina. Sa una ay inakala ng kanyang nobyo na nagbibiro lamang siya, ngunit nang makita niya ang malamig na titig at seryosong tono nito, nanlamig ang kanyang katawan. Ayaw niyang palalain ang sitwasyon kaya mahinahong pinayuhan niya ang dalaga na huwag magsalita ng ganoon at pinilit niyang mapanatili pa rin kalmado ang kanyang sarili. Ilang oras ang lumipas, bandang 9:30 ng gabi, lasing na si Ana at nakatulog sa bahay ng kanyang kasintahan. Agad namang kinuha ng kanyang kasintahan ang mga susi ng kanyang bahay mula sa bulsa ng kanyang coat at dumiretso ito sa kanyang bahay upang kumpirmahin ang mga sinabi nito. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng isang nakakakilabot na eksena. Nagkalat ang dugo sa sahig ng kusina at tanging mga internal organs ang nakakalat sa paligid. Sa tindi ng kanyang gulat at pagkabigla ay halos hindi siya nakagalaw, pero kahit ganoon, pinilit niyang pinakalma ang kanyang sarili at kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang mga pulis. Bandang 10:00 naman ng gabi ay dumating ang mga opisyal at hindi sila makapaniwala sa eksenang bumungad sa kanila. Maingat nilang pinakinggan ang kwento ng kasintahan ni Ana at hindi pa rin sila makapaniwalang kayang gawin ito ng anak sa kanyang sariling ina. Gayunpaman, bawat piraso ng ebidensya ay nagtuturo sa isang direksyon. Si Ana mismo ang gumawa ng krimen sa kanyang sariling ina. Wala ring palatandaan ng puwersadong pagpasok at ang mga bakas ng dugo at fingerprint na natagpuan sa buong apartment mula sa lugar ng katawan hanggang sa kusina at banyo ay itinuturong kay Ana. Ang kutsilyo ding ginamit ay may mga DNA nito at dahil dito, agad na nagpadala ang mga pulis ng mga kasamahan nila sa bahay ng kanyang boyfriend. Ngunit tila naramdaman ni Ana na paparating ang mga ito kaya bago pa man sila dumating ay tumakas na ito. Di naman naglaon, naglabas ng emergency warrant noong gabing iyon at inilunsad ang nationwide manhunt laban sa kanya sa buong Moldova. Upang siya ay mabilis na matunton, pinalawak ng mga investigador ang kanilang mga hakbang. Sinuri ang phone activity nito, social media presence, GPS data at recent bank card usage. Mula sa tala ng tawag, nakakuha sila ng palatandaan na maaaring nagtatago siya sa bahay ng kanyang kaibigan at eksakto ngang 70 oras matapos ilabas ang kanyang warrant. Natagpuan nila si Ana at inaresto ito. Nang dalhin siya sa interrogation room, nagsimula siyang sumigaw, magreklamo ng malakas at paulit-ulit na tinatanong kung bakit siya tinatrato ng ganoon. At kahit na may sapat na ebidensya upang kasuhan siya, gusto nilang obserbahan ang kanyang kilos bilang reaksyon sa pagkamatay ng kanyang ina. Pero sa kabila ng brutal na kalikasan ng kanyang ginawang krimen, walang anumang pakiramdam ng pagsisisi si Ana. Para sa kanya, wala siyang ginawang mali. Nakakakilabot ang mga sumunod na kinilos nito. Hindi din siya tumitingin sa mga tao, tumatangging sagutin ng simpleng mga tanong, palaging kinikis-kis ang kanyang mga kuko at napapatawa rin sa kanyang sarili nang walang malinaw na dahilan. 3 araw lamang matapos ang pagpatay, lumabas si Ana sa korte para sa kanyang unang pagdinig na ginanap noong 16 ng Disyembre taong 2020. Ayon naman sa batas ng Moldova, ang unang pagharap sa korte ay dapat gawin sa loob ng 70 oras mula sa pagkakadetain ng akusado. Sa preliminary hearing, ibinahagi ng mga prosecutor ang isang nakakatakot na detalye.
Inilahad ng mga pulis na tinanggal ang mga internal organs ng biktima habang ito ay humihinga pa. Ito ang nagpatingkad sa sobrang kalupitan ng ginawa ni Ana sa kanyang sariling ina. Mariing iginiit ng prosekusyon na karapat-dapat si Ana sa parusang habang buhay kahit na babae siya, ngunit sa ilalim ng batas kriminal sa Moldova, hindi maaaring hatulan ng life imprisonment ang mga kababaihan. Ang limitasyong ito ay para sa proteksyon ng mga mahihinang grupo sa lipunan, pero dahil sa kasuklam-suklam na kalikasan ng krimen na ginawa ni Ana, iginiit ng mga eksperto na halos walang kapareho ang ganitong kaso kahit saan mang panig sa buong mundo. Sa buong pagdinig, patuloy na nagpapakita si Ana ng kakaibang ugali. Nakahiga siya sa bench ng akusado na parang nagpapahinga lamang sa kanyang bahay. Sa isang punto, kinikiskis niya ang kanyang mga kuko sa kalagitnaan ng pagdinig. Nang inutusan siya ng hukom na tumayo, sandaling umupo siya bago muling humiga. Nang tinanong kung may nararamdaman itong pagsisisi, ngumiti lamang si Ana at nagpakita ng peace sign gamit ang kanyang mga daliri na tila ba isang pang-aasar sa gitna ng isang murder trial. Isang journalist naman sa korte ang hindi na nakontrol ang galit, kaya ito ay sumigaw at tinawag siyang mamamatay tao. Tumugon naman si Ana ng isang sarcastic wave na parang wala lang sa kanya ang nangyayari. Dahil naman sa nakakakilabot niyang kinikilos, kitang-kita na balisa pati ang sarili nitong abogado at agad itong humiling ng mental health evaluation para sa kanyang kliyente. Ipinaglaban din niya na hindi mentally competent si Ana noong panahon na ginawa niya ang krimen dahil sa matagal nitong paggamit ng alak at droga. Kaya sa halip na sa kulungan, iminungkahi niya na ipadala ito sa psychiatric assessment at treatment. Pumayag ang korte at pansamantalang sinuspindi ang paglilitis upang payagan ang mandatory medical evaluation para kay Ana. Sa loob ng 2 buwan, 5 independent specialists ang nagsagawa ng assessment sa mental health nito. Pagkatapos nito, naging konklusibo ang kanilang natuklasan. Si Ana ay nagkaroon ng drug-induced psychosis kasama ng antisocial personality disorder at matinding emotional dysregulation nito. Batay naman sa resultang ito, nagdesisyon ang korte noong Pebrero taong 2021 na isailalim si Ana sa psychiatric facility ng sapilitan, kaya mula noon nanatili siya sa secure mental health institution para sa high-risk individuals sa Moldova. Kumalat naman ang balitang ito sa social media at ito'y nagdulot ng matinding debate at galit ng publiko. Hanggang sa kasalukuyan, si Ana ay naroon pa rin sa isang mental facility at maingat na binabantayan ng mga otoridad. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang nakakahindig na krimen na hindi mo kayang isipin na kayang gawin ng anak sa kanyang sariling ina. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay huwag mong kalimutang isulat naman sa comment section ang iyong saloobin sa kasong tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.